Napagtanto ni Song na upang mabuhay, kailangan niyang lumaban, na may espada sa kamay. Noong una ay naisip niya na ang kahulugan ng pagsubok ay malinaw, ang golem ay papalapit, at ang pagtulog ay dumulas, napalitan ng takot. Naunawaan niya na ang pagpili ay simple, takbuhan mula sa kamatayan o harapin ito ng direkta. Pinili ng tulog na tumakas, kitang-kita ang gulat niya habang bumubuhos ang pawis mula sa kanya. Gayunman, naalala ni Song ang mga estudyanteng kumutya sa kanya nang paalisan siya ng guro. Nagtawanan sila, tinawag siyang mahina dahil sa paninindigan niya nang hindi naiintindihan ang kanyang lugar. Ngayon, naramdaman niyang parang kinakaharap niya ang hatol ng kanyang guro, kaysa sa golem. Para bang ang kanyang guro, sa anyo ng golem, ay malapit ng durugan siya sa buhangin. Namuo ang pagkadismaya ni Song. Kung patuloy siyang tatakbo, hindi ba siya mamamatay sa walang kabuluhang kamatayan? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lumingon siya ng husto, na ikinagulat ng golem. Hawak ang espada sa kanyang kamay, tumakbo si Song, habang nakatingin sa halimaw. Naalala niya ang kanyang 7 taon na ginugol sa paghamon sa Hunter exam, na pinagkadalubhasaan ang teorya na higit pa sa nalalaman ng karamihan sa mga hunter. Habang tumatakbo siya, pinag-aralan ni Song ang golem, ang dilaw na mga mata nito ay kumikinang at isang pulang ilaw na pumipintig malapit sa dibdib nito. Napagtanto niya na ang mga halimaw na tulad ng golem ay maaaring hindi makakilos sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang core. Pagtingin niya sa bundok ng buhangin, napansin niyang ang core ay nasa isang lugar na hindi mapupuntahan. Nang walang ibang pagpipilian, tumakbo si Song sa pinakamataas na punto, pagkatapos ay tumalon sa gilid, umaasang malampasan ang golem. Mahigpit na sumunod ang nilalang, ngunit naunawaan ni Song na kailangan niyang lumikha ng pagkakataon upang maabot ang kaibuturan. Sa kalagitnaan ng hangin, umikot si Song, itinutok ang kanyang espada sa buhangin upang mapabagal ang kanyang pagbagsak. Lumapag siya malapit sa golem, sa likod nito, sa tabi lamang ng core. Palibhasay na bigla, buong lakas niyang ibinato ang kanyang espada sa kaibuturan, para lamang tumalbog ang espada na may kasamang mga kislap. Gulat na gulat, pinanood ni Song ang espada na lumipad lampas sa kanya, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa impact. Bahagyang gasgas lang ang nagawa niya sa kaibuturan. Napasigaw ang golem sa sakit, at napagtanto ni Song na ang kaibuturan ay mas matigas kaysa sa inaasahan niya. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Hindi siya maaaring sumuko ngayon. Determinado, naghanda si Song para sa pangalawang strike. Habang sumusugod siya patungo sa kaibuturan, hinawakan siya ng golem, pinipiga siya ng mahigpit sa mahigpit na pagkakahawak nito. Damanak ang dugo mula sa bibig ni Song habang dinudurog siya ng lakas ng golem. Sumalubong sa kanya ang sakit, at sa sandaling iyon, naisip niya ang mukha ng kanyang guro sa halip na ang mukha ni golem. Naisip niya ang lahat ng mga taong nagsabi sa kanya na hindi siya kabilang, na siya ay mahina. Sa kabila ng pagtulo ng dugo sa kanyang braso, sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan, tumanggi si Song na huminto. Sa huling pagputok ng kalooban, hinigpitan niya ang hawak sa dagwang espada, sumisigaw ng pagsuway. Sa isang huling desperadong hampas, itinusok ni Song ang espada sa kaibuturan ng golem, na nagdulot ng mga spark na lumipad at ang pulang kidlat ay kumalusko sa paligid ng nilalang. Napasigaw si golem sa matinding paghihirap. Biglang kinumpirma ng system na ang core ng golem ay nawasak, at ang pagsubok ay kumpleto na, 7 minuto ang natitira. Nagsimulang gumuho ang golem, naging buhangin. Bumagsak si Song sa lupa, umubo ng dugo, ngunit nanalo siya. Puno ng dugo at bagbog, ngumiti siya, alam niyang nasa bingit na siya ng pagkatalo ngunit kahit papaano ay nagtagumpay siya. Bumangon, tumingala siya sa itaas na may matagumpay na ngiti, ang paunawa na nagpapatunay na nalampasan niya ang unang palapag ng tore. Nakatanggap si Song ng isang serye ng mga abiso, na nagpahayag na bilang isang gantimpala, na-unlock niya ang isang natatanging katangian at nakakuha ng 10,000 puntos. Bukod pa rito, nakuha niya ang kasanayan sa Accelerated Regeneration at isa pang 500 puntos. Nagulat at puno ng dugo, tumayo siya sa kawalan, mahigpit pa rin ang hawak ng espada sa kamay niya habang nakatitig sa mga notification. Sumabog ang kanyang emosyon habang nakatingin sa kanyang mga kamay, naaalala ang mga estudyanteng nang uyam sa kanya.
Sa nakalipas na 7 taon, walang tiniis si Song kundi panlilibak, pinaghalo ang pawis at dugo na may kaunting maipakita dito. Gayunpaman, ngayon, isang natatanging katangian ang nahayag sa kanya, necromancy. Napagtanto niya na sa kapangyarihang ito, sa wakas ay maaari siyang maging isang hunter, ngunit kung mabubuhay siya. Saglit na nanlilisik ang kanyang mga mata, at pagkatapos, bigla itong nanlaki sa gulat nang magkaroon ng pulang ambon sa kanyang harapan. Nalilito, patuloy niyang hinawakan ang kanyang espada gamit ang isang kamay at pinagmasdan ang kakaibang sangkap. Ipinaliwanag ng abiso na nabuo ang itim na ambon kung saan namatay ang golem at tinanong kung gusto ni Song na makuha ang espiritu ng Sand Golem. Naintriga at nasasabik sa ideya ng paglamon ng isang espiritu, nakilala ni Song na ang ambon na ito ay nakatali sa kanyang natatanging katangian. Nagpasya siyang sumipsip ng diwa ng golem. Ang itim na ambon ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanya, pumasok sa kanyang bibig, at naramdaman ni Song ang pagdagsa ng enerhiya tulad nito. Pagkatapos ay naabisuhan siya na naabsorb niya ang espiritu ng Sand Golem, na nagpapataas ng kanyang kakayahan ng 7%. Habang dumaraan sa kanya ang ambon, nagtatakang nakatingin si Song sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagdagsa ng ambon sa kanyang dibdib, at ang lamig ay damaloy sa kanyang gulugad nang umayos ito. Bumilis ang tibok ng puso niya nang ipaalam sa kanya ng sistema na mayroon na siyang isang kaluluwa sa 5. Hindi sigurado kung paano gumagana ang espiritu ng golem o kung paano niya ito magagamit, ipinikit ni Song ang kanyang mga mata, sinusubukang maunawaan ang kakaibang sensasyon. Pagkatapos, biglang bumalot sa kanya ang isang liwanag, na nagangat sa kanya mula sa lupa. Ang isa pang abiso ay lumitaw, na nagsasabi sa kanya na gamitin ang mga espiritu na naabsorb niya upang madagdagan ang kanyang mga istatistika. Sa isang surge of power, tumaas ang kanyang lakas ng 3 puntos at ang kanyang stamina ng 2. Tinitigan ni Song ang pulang aura na nakapaligid sa kanya, naramdaman ang lakas ng paglaki sa loob. Hindi niya maiwasang mapangiti, napagtanto na ang kanyang mga istatistika, na hindi kailanman tumaas sa loob ng 7 taon ng nakakapagod na pagsasanay, ay sa wakas ay tumaas. Nataman siya ng realization, maaari na siyang maging isang hunter ngayon. Ngunit pagkatapos, ipinaalala sa kanya ng paunawa na mayroon lamang siyang 7% ng necromancy, ang kanyang natatanging katangian. Nakaramdam ng magkahalong kalituhan at determinasyon, tumingin si Song sa kanyang mga kamay, nauunawaan na sa kakayahang ito, ang kanyang kinabukasan ay nagbago lamang. Biglang lumitaw ang isang malaking asul na portal sa harap ni Song, at isang abiso ang nagpaalam sa kanya na ililipat siya sa waiting room. Puno ng dugo at bagbog sa laban, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang humakbang sa portal. Sa sandaling dumaan siya, bumagsak siya sa pagod, nalaglag ang kanyang espada. Nakahiga sa lupa, namumuong dugo sa paligid niya, napagtanto niya na ang kanyang mga pinsala ay mas malala pa kaysa sa una niyang naisip. Ngunit pagkatapos, sa kanyang sorpresa, nagsimula siyang umangat sa hangin, na napapalibutan ng isang berdeng aura. Natigilan, nagawa ni Song na tumayo, na parang ang mga sugat ay hindi kailanman umiral. Nalilito, sinuri niya ang kanyang sarili, nakitang gumaling na ang lahat ng kanyang mga sugat. Iniisip niya kung kailangan lang ba ng kanyang katawan ng panahon para makabangon pagkatapos ng paglilitis. Habang naglalakad siya papasok ng kwarto, may napansin siyang single bed sa sulok. Naguguluhan siya kung paano maaaring magkaroon ng isang kama lang ang ganoong kalaking espasyo ngunit nagpasya siyang huwag na lang doon, kahit may kama man lang. Inilagay niya ang kanyang espada sa dingding at bumagsak sa kama, nakatitig sa kisame, pinag-iisipan ang kanyang hinaharap. Makakalabas pa kaya siya sa tore? Bakit siya nito pinatawag noong una? Habang siya ay nawala sa pag-iisip, isang abiso ang lumitaw sa kanyang harapan, na humila sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Umupo siya at binasa ito. Ipinaalam sa kanya ng notification na maaari na siyang gumamit ng 5 command: Information, Shop, Community, Inventory, at Challenge. Ang bawat utos ay automatikong isasagawa kapag pinili. Saglit na nag-isip si Song at pagkatapos ay sinampal ang kanyang mga pisngi, na nakatuon sa katotohanan na ang kanyang pangunahing inaalala ngayon ay ang kaligtasan. Binibigkas niya ang utos na pagsubok at sinabi sa kanya ng abiso na magsisimula ang pagsubok sa ikalawang palapag sa loob ng 23 oras,
ngunit hindi pa siya makakapili ng hamon. Umupo siya sa kama, pinag-isipan niya ang sitwasyon. Hindi siya nagulat sa mga darating na pagsubok, inaasahan niya ang higit pang mga hamon sa hinaharap. Pagkatapos ay nagpasya siyang subukan ang community command na nagpaalam sa kanya na pumasok siya sa isang high-difficulty community. Napuno ang chat ng mga taong nagrereklamo tungkol sa kanilang sitwasyon. Ang ilan ay nagalit na ang kanilang mga istatistika ay inalis, habang ang iba ay nagbitiw sa kanilang sarili sa katotohanang hindi sila magiging mga mangangaso. Napagtanto ni Song na ang komunidad ay hindi lamang para sa mga mangangaso, ngunit para rin sa mga ordinaryong tao, na nagparamdam sa kanya ng tensyon habang binabasa niya ang kaguluhan ng chat. Biglang nag-login ang admin sa chat at ipinagbawal ang lahat ng komunikasyon. Nagulat ang kanta, at lumabas ang mensahe ng admin, ito ay naka-address sa mga nakapasa sa pagsusulit sa pagsasanay. Nakaupo sa kanyang kama, itinuon ni Song ang mensahe, sabik na maunawaan ang bawat salita. Ipinaliwanag ng administrator na tuturuan sila kung paano gamitin ang mga puntos na nakuha sa pagkumpleto ng pagsusulit. Ang mga puntos ay ang pangunahing pera ng tower, na ginagamit para sa mga transaksyon sa merkado at maaari ding ilipat o palitan sa komunidad. Pagkatapos, naglabas ng nakakatakot na babala ang administrator, sa Challenge Tower, hindi sila makakakuha ng kahit isang patak ng tubig ng walang puntos. Ang tanging paraan upang makakuha ng mga puntos ay sa pamamagitan ng pagsali sa mga hamon. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Ka-recap, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, mag-iingat lagi kayo ka-recap, peace.